Hi guys, so it's our last night na dito sa Boracay. Oh my god, sorry. Hindi ko pala na-charge yung camera ko, 20% lang. But that's fine. It's our last night na dito. Siguro pa siya lang tayo ng konti. Wala na naman akong ding itinerary tonight kasi maaga rin yung flight ko bukas, alas 7. So, 7:20. So, alis ako ng Boracay ng mga 6 para dadating ako dun sa airport ng 7. 20 minutes, baka malate ako sa flight ko. Try ko agahan, siguro mga 5:30 alis na ako dito. Baka matagalan yung biyahe, yung pag-aantay ng boat, di ba? Ang aga nang nabili kong flight kasi yun yung naka-sale. Yun yung mura, kaya yun yung pinili ko, pero ang hirap pala. But anyway, last night na natin dito, so wala naman tayo masyadong gagawin. Parang gusto ko na lang siguro maglakad-lakad from, nandito ako sa may station 2, no? Sa tapat ako ng aking hotel, Seabird. So, yeah, try ko maglakad from station 2 to 3. And then balik tayo sa 1, no? Wala lang, gusto ko lang maglakad-lakad. Or check natin yung party. May party din sa Ombar, no? Parang hindi na ako party guys kasi ang aga ng flight ko. Baka di tayo magising or diba? So, ano na lang tayo? Chill na lang ba? Ito siya. Ang daming tao today. Di ba sabi nila parang pa-start na yung hindi peak na season. Pero kaninang sayang hindi kasi ako nag-vlog kaninang hapon kasi naglakad-lakad din ako kaninang hapon dito. Kaso nag-i-edit kasi ako ng video. Naghahanap ako ng place para kung saan ako mag-i-edit ng video, ganun. O, di ba? Ang daming tao sa at 10:30 na guys, 10:30 na ng gabi. Ang daming tao sa beach 10:30 ng gabi. Even though dito, ayan, doon sa may party area. Ayan, di ba? Ang dami ding tao doon. So, hindi ako sure sa off-peak season. Ang dami pa rin kahit off-peak season na kasi habagat na di ko alam kung maganda yung audio ko ngayon kasi ang lakas nung ng hangin dito sa dagat, oh. Kasi mga water activities ng White Beach nililipat na rin doon sa Bulabog Beach kasi nga na dito malakas ding hangin dito, unpredictable na daw yung weather sa may ayan, oh, sa may White Beach. Ganito pala yung Boracay kapag June, July, August. Yan daw yung parang mga habagat season. Tapos September, medyo nagiging okay na September, November. Pero ang peak season talaga dito yung parang maraming turista. Yung December daw. December, January, February, March, April, May. Ayun, yung parang pa-summer. Yung Pasko hanggang pa-summer, Parley Boracay. Yun yung peak season ng Boracay. Tapos pagka June, medyo pa-konti na kasi pahabagat na yan, di ba? But anyway, ayan, maglakad tayo kasi last night na natin. Mawawala na tayo sa island life. Mamimiss natin itong island life natin, no? Kasi yung camera ko 20% lang. So, hindi ko alam kung hanggang saan lang aabot yung 20% guys. Pero itatry ko kayong isama sa aking paglalakad hanggang makakaya, okay? Hanggang makakaya ng battery ko. Sorry, hindi ko pala na-charge. I forgot. Ayan guys, ito na yung Epic during the night, di ba? Meron silang pa purple na ilaw, purple and blue. Gusto niyo ba makita yung loob? Ayan, sa labas merong mga nagiinom, chill na inuman lang. Tapos sa loob parang may dance party na. Ayan. Naririnig niyo ba yung music guys? Pop, 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 pop. Ayan. This is epic. Parang cutie ito. Ayan, no? Parang cutie yan. Ayan siya. Epic Boracay. So, kung gusto nyo pumarty, ito siya. O, diba, nalaban sila ate sa pag-party. Alam nyo guys, ito lang yung Boracay trip ko na never ako pumarty. Hindi ko alam kung sign of aging na ba or what. Hindi ako, 1 week ako dito pero hindi ako nag-bar. First time. I'm so proud of myself. I'm so proud of the person I am becoming. Actually, kung may choice lang, kung marami lang siguro akong time, nag-bar naman ako. Pero, ang busy talaga. Ang daming, sa work ko, ang daming deadlines na pina-follow up. And then, yung mga vlog ko rin sa China, kailangan kong i-upload. Alam mo yung parang kailangan ko i-edit. So, mas pinipili ko na lang na mag-edit ng mga vlog, i-upload sila kasi, alam mo yun, nag-post na ako sa IG story ko eh. Sabi ko sa IG story ko na, my heart says, go out, it's Friday, and party, ganon. But my brain says,
edit that vlog, you need to post that tomorrow para ma-sustain mo yung travel mo monthly, ganun. So sabi ko, ano bang pipiliin ko? Yung puso ko, yung utak ko. Pero utak yung piliin natin guys para makatravel. Kasi yung puso yung pipiliin natin pumarty, mag-enjoy ka. Oh, nag-enjoy ako sa party, mag-enjoy ako during the night. But then kinabukasan may mga ano na naman ako na, oh my god, dapat hindi na lang ako pumarty, dapat nag-edit na lang ako. May mga ganun ako moments eh, na parang nag-post na lang dapat ako tomorrow. But anyway, I had my fair share naman of parties na rin naman kasi hindi na rin naman ako bata guys, and wala na naman ako mga what ifs na what if pumarty ako ng ganito nung age na ganito kasi party animal talaga ako nung bata ako guys. Like I can party all day, ganun, tumatakas-takas pa ako sa bahay. Pero parang done na ako sa ganung stage. Pumaparty pa rin ako minsan kapag may nag-aaya ng mga friends, ganun. Hindi naman sa as in hindi na ako pumaparty ever. Pag nagyayaya naman yung mga friends ko, ganun, kapag birthday ng friends ko, go tayo, ganyan. Or kapag kasama ko yung friends ko dito sa Boracay, go ako dyan. Pero kung yung feeling na parang weekly, dati kasi nung bata ako, weekly talaga, parang yung katawan ko hindi ako mapakali hanggat hindi pumaparty. Pero ngayon, wala nang ganun. Kung walang mag-aaya, hindi rin ako aalis. Ganun. Or minsan nga nag-aaya, pero nagnuno ako kasi mag-e-edit pa ako. Mag-e-edit pa ako ng vlog, ganun. Ay, hello. Gusto mo sumama, hindi? Sama ka sa vlog, tara, go. Saan nga punta? Hi. Wala lang, last day in Boracay. Ay, last night, so nag-ano lang ako, explore lang ako. Funny Marvin. Anong name mo? Mark. Mark, mag-isa ka dito? Kasama ko family ko, pero tulog na sila. Wow. So, nag-explore ka din dito. May budget si Mark, may pambili siya ng ano, hollow mango. Ilang days kayo dito? Hanggang, 24. Ano na ba ngayon? 22? 22. 21? 22. 22, okay. Nice. Nakaano ka dito? Finally. Ayun guys, nakasama ko na si Mark. Nakasalubong ko lang si Mark dito sa Boracay. Tapos naglalakad-lakad din naman siya dito. Tapos naglalakad din ako. O maglakad na tayo together dito. Maglalakad-lakad lang kami. Last night na. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung itsura ng Boracay during the night. Ayan na. Hindi ka pumarty? Ano ngayon, Saturday? Wala ko kasama. Parang pangit na ako. Sa bagay. Pero ako minsan, pumaparty ako mag-isa. Pero dito, mas nahihiya ako pag sa Philippines. Pero sa ibang bansa, kaya ko. Oo. Guys, ayun, dito sa labas parang yun yung chill area. Pero sa loob, ayan, dun sa loob ng glass, andun yung mga party-party, sayaw-sayaw. Ayan si Mark. Si Mark pala is galing siya ng UAE ba yun? UAE. So nagbakasyon siya. Pero kasama niya yung family niya daw ngayon dito. Yan, kasi sino yung mga nakakilala kay Mark. Shout out. So yun guys, pauwi na tayo. Ang ating flight is 7:20 in the morning. So it's already 5:48. So dadating tayo dun mga 6:48. 1 hour kasi yung estimate ko na travel time eh. So 6:50 tayo dadating. Sakto lang, 7:20 yung flight natin. Meron pa tayong 30 minutes. Dito naman sa Boracay, hindi naman siya kagaya lang sa Naiya na parang kailangan matagal ka pa. Parang 30 minutes, medyo bitin na ba yan? No? Pero I think that's okay. Like 30 minutes before flight, I'm not sure. Medyo bitin yata yun. Pero I think kaya pa yun. Kasi parang last time na, wait lang. Meron pala akong check-in baggage. Sige, bilisan natin guys. Hopefully wala masyadong traffic kasi early in the morning ngayon. Kasi ibabag drop ko pa pala yung luggage ko, baka mag-close yung gate sa luggage. Oh my gosh, wait. Yes. Hopefully umabot tayo sa bag drop, no? Pero dapat pala inagahan ko pa ng a little konti. Tapos sabi ni Kuya Guard, ang pamasahe daw papuntang airport kapag mag-isa ka lang, yung special na e-trike. Usually mga 100 daw. Pero nung last time nga lang, di ba nag-ATV tayo? 100 na yung siningil ni Kuya, ni Kuya Motor. Kasi 150 yung e-trike. Feeling ko hindi siya 100. Let's see kung magkano yung i-singil ng e-trike sa atin ng airport. Magkano pa airport kaya? 25. Ha? 25. Sa airport? Port. Ay, Traffic flat. doon? Take
Nakapunti pa nga mag-isot floor. Airport. Magkano papunta dito kuya? 25. Ah, sige, go. Ayan, dali, tenda tayo dun. Ay. Nasa ka? Ayan, tinitignan natin guys, parang e-trike. 25 pesos. So, tayo. 25 papuntang may port para tatawid tayo there. And guys, nandito tayo sa port. Ang travel time was around 10 minutes from D-Mall to the port. Tapos, luckily, mayroong dumaan na parang public transportation. Na 25 pesos lang yung pamasahe. Parang usually kasi nagpapakiyo ako dito guys. Parang 100, 150 yung pamasahe. Pero, luckily, yun, 25 lang yung pamasahe natin papuntang port. And 10 minutes yung biyahe. From D-Mall. Okay? Anong mangyayari? Diretso lang ako. Sundan na lang natin sila dito. Hindi ko napakita sa inyo pero mayroong nakasulat na lane na tourist tsaka non-tourist. So, siyempre doon tayo sa tourist. So, ayan, we're back here. Magto-terminal fee ulit. Ayan, magbabayad ulit tayo guys. Hindi ko alam kung anong babayaran pero ayan, pila tayo. May nakasulat dito na terminal fee and then boat ticket. So, binayaran natin is 100 for the, 150 for the terminal fee. Tinanong namin kung bakit kailangan pa rin ba ng terminal fee? Di ba nagbayad na tayo papunta dito? Kailangan pa rin doon kasi magkaiba doon na terminal to. Saka yung isang terminal doon sa may mainland. So, ayan. Kailangan ng terminal fee na 150 and then boat fee na 50. Pero may in-offer sila na doon sa may boat fee, sa may boat counter, may in-offer sila na parang yung service na napapuntang airport, diretso Katiklan, 160. Inabil ko na. Ayan. Naginala ko ng sticker. So, 160. Okay. Diyan na doon yung boat. Number 39 yung seat number natin. Ayan na. So that's the boat. Si Robby. Ayan, kay Robby tayo sasakay. So guys, nandito na tayo sa boat. Ayan. So parang 30 minutes na from the time na umalis ako sa hotel. So yeah, 30 minutes na nandito pa tayo sa may boat. Pero I think itong pagtawid ng boat mga 10 minutes lang naman to, 10 to 15 minutes. So pinupuno lang. Mabilis naman siguro mapuno kasi marami namang pasahero. Yan. Mapupuno na tayo. So yan, 30 minutes. Feeling ko talaga mga 1 hour nasa airport na tayo. Yung buong travel time, mga 1 hour going to the airport or even less depending on the traffic. Pero today kasi like early morning, wala pa akong na-experience na traffic. So feeling ko less than 1 hour. Pero kung yung flight niyo parang mga alanganin na oras, mga rush hour, mag-alot na lang kayo ng more time kasi baka ma-traffic kayo dyan sa may Boracay or baka mahaba yung pila dito sa may ticket ng boat. But luckily hindi mahaba yung pila ngayon kasi nga hindi siya maaga pa. Ayan guys, pagdating nyo dito meron ng mga tricycle dito. Ayan na yun dito. Ito yung ano nyo, yung mga tricycle na dyan. Yun na yun. So, Resibo na siya, tulog siya. resibo. Thanks. Doon ako. Ito na yung pangalan ko. Wait lang kayo. Ito yung last call for boarding. Ganda. Pero yung bigahe ko po. Manila, sir. Opo, ito po. Okay po yan? Ay, di. Isa lang ba, sir? Oo, isa. Check-in mo lang mababasa sa loob. Wala. Last name na lang, sir? Samako, Mark. Samako.
Apa. Ilan, Noy? Okay. Wala pa. Sir, game stop natin. Sir, gate number 3. Assist na lang. Thank you. Sorry, ano na ako, super na-late ako. Last call for boarding. Gate 6. Yung e-boarding. Oh my God, guys, I'm so stressed. Wait lang, last and final call for boarding ako. Bus number 5. I'm so stressed. I'm so stressed, sorry. Ay, kuya? I'm so stressed. Can you stay here? So yun guys, I was so stressed out na last call for boarding ako. Ako na lang inaantay guys. Na-stress talaga ako. Na-stress ako kasi buti na lang talaga nag-online check-in na ako kagabi. Meron kasi akong luggage. Yun yung problema kasi yung luggage, diba nagko-close yung gate, yung pag-accept ng luggage. So close na, nung pagdating ko close na. Alam mo, hinabol na lang nila yung luggage ko. Parang na-i-deliver na dito sa aeroplano yung luggage. Tapos parang hinabol lang nila yung isa kong luggage. Kasi nag-close na nga siya. Buti nga nag-online check-in ako. Kasi kung hindi ako nag-online check-in kagabi guys, wala na. Hindi na ako makakasakay. Kasi nag-close na talaga. Buti naka-online check-in ako. So pinahabol nila ako kasi naka-check-in na ako kagabi. Pero so stressed out. Tapos parang dun sa pila, yung inassist na ako nung yung airline crew doon sa baba. As in, pinasingit ako sa pila, parang pauna, pwedeng makiuna kasi last call for boarding na to, ganun, as in, ngarag na ngarag ako, tapos may laptop pa ako na kailangan kong ilabas sa bag ko, like, ngarag levels, but yeah, lesson learned guys. Umalis ako is 5:50, diba, tapos so meron pa ako mga 1.5 hour before my flight. Hindi kaya guys yung 1.5 hour ha, wala pa masyadong traffic yun, kasi 1 hour yung total na biyahe ko. So pagkadating ko dito, 30 minutes na lang before my flight. So syempre, mag-check. Siguro kung naka-online check-in ka at wala kang baggage, kaya. Ako kasi may baggage, tapos 30 minutes before my flight, na-close na ako. Close na yung... na-stress ako. But yeah, lesson learned guys. Siguro at least 2 hours. 2 hours is safe na pagbiyahe from Boracay to 2 hours before your flight. Think safe. Tapos wala pa kayong baggage nun. 1.5 hour is ngarag levels guys. Hindi ko na uulitin yun. Na-stress talaga ako ng bongga. But yeah, thank you sa pagsama sa akin sa Boracay guys. And I'm gonna see you again sa mga next travel natin. Bye-bye. Yung ending ng Boracay vlog natin, ano pa, na-stress. Bye-bye.